Sa libro na ang Lesser Key of Solomon, nakatala ang mga demonyong kaagapay ng haring si Solomon. Ito ay upang maisakatuparan na ang sa kanya ay nakaatang na misyon. Ayon sa libro, hindi lahat ng dyablo ay masama, ngunit lahat sila dahil dating mga anghel ay may kanya-kanyang galing sa bawat larangan. Ang mga dating anghel na ito ay ang kanyang kaagapay sa kanyang pagtatagumpay. Isa sa mga inalis na libro sa Biblia ay ang kasulatan ni Solomon na ang Lesser Key of Solomon. Sa aklat na ito nakasulat kung papaanong tawagin ng tama ang mga dyablo, kung ano ang pangalan nila, kung ano ang simbolo ng bawat isa sa kanila. Nakasaad din dito kung ano ang ranggo nila sa impyerno at kung ilang pang mas mabababang mga demonyo ang pinamumunuan nila. Ang haring si Zagan, nasasakupan ng diablong ito ang 33 ng mga demonyo. Kaya nitong magbalat kayo sa kahit na anong hugis at nilalang. Dala nito ang labis na karunungan at kaya nitong ibigay ang kahit na ano sa kung sino man ang sa kanya ay tumawag. Kaya nitong gawing alak ang tubig, kaya rin nitong gawing langis ang dugo. Kaya nitong gawing salapi ang lahat ng kahit na anong metal. Isinalarawan ito bilang isang nilalang na mayroong katawan ng toro at may taglay na pakpak. Kaya nitong magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang presidente na si Valak. Hawak ni Valak ang 30 pulutong na mga demonyo. Kaya nitong sabihin ang kinalalagyan ng mga pinakakatagong mga yaman at kung saan ito ang pinanggalingan. Kaya nitong hanapin ang lahat ng uri ng ahas at ibigay ng walang panganib sa kung sino man ang sa kanya ay tumawag. Isinalarawan si Valak bilang isang batang mukhang gusgusin na mayroong taglay na pakpak. Sa kanyang pagdating ay sakay siya ng dragon na may 2 ulo. Ang markis na si Andras. 30 pulutong ng demonyo naman ang hawak ng diablo na si Andras. Kaya nitong pagbukluri ng mga tao. Isinalarawan ito bilang isang nilalang na may anghel na katawan at mayroong ulo ng isang kwago. Sakay ito ng kanyang itim na lobo at tanga nito ang isang nagliliwanag at matalas na espada. Ang duke na si Flauros. Hindi malaman kung 20 o 36 na pulutong ang demonyo ang hawak nito. Kaya nitong sabihin ang mga katotohanan na naganap sa nakaraan, ngayon at kinabukasan. Ngunit makakakuha lamang ng tamang kasagutan sa oras na ito ay nakapasok sa mahiwagang tatsulok. Pinag-iingat ang tatawag sa diablong ito dahil labis ito kung manloko. Taglay nito ang kaalaman ng paglikha, ang mga naganap sa kapwa niya anghel nang sila ay ipinatapon sa kadiliman. Isinalarawan ito bilang isang mabangis na leopardo. Samantalang ang anyo naman itong tao ay may nagbabagang mga mata at nakakatakot ang itsura. Ang markis na si Adelphus. Isinalarawan ito bilang isang pikak. Taglay nito ang karunungan sa astronomiya, sa geometry. Pinamumunuan nito ang 30 pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong magbago ng anyo bilang isang taong ibon. Matatas din ang diablong si Adelphus sa pagsusukat. Ang markis na si Kimaris. Isinalarawan naman ang diablo na si Kimaris bilang isang mandirigma na nakasakay sa kabayo. Dala nito ang karunungan sa lohika, matematika. Kaya nitong gawing mandirigma ang kahit na sino. Hawak nito ang 20 pulutong ng mga demonyo. Hawak din nito ang elemento at mga espiritu sa bansa ng Africa. Ang duke ni si Amodusias. Hawak ng diablong ito ang 29 na pulutong ng mga demonyo. Isinalarawan ito bilang tao na may kapansanan sa paa at kamay. Ang ulo nito ay tila ba isang kambing at ito ay may daladala na trompeta. Ang kapangyarihan nito ay kulog at ang sigaw nito ay maririnig sa tuwing uulan. May kakayahan ito na magpatugtog ng kahit na anong instrumento nang hindi nakikita. Kaya rin itong payukuin ang puno. Ang kanyang malakas na tugtog ay naririnig sa kabuuan ng impyerno. Ang haring Sebelia sa ilalim ng pamumuno ng diablo na si Belal. Sumasa ilalim ang 130 pulutong ng mga demonyo at kasama na ang masasamang mga espiritu. Siya ay ang unang anghel na nilalang matapos ni Lucifer. Kaya nitong magtalaga ng bagong hari sa sangkatauhan.
Sinasabi na kung nais na makakuha ng katotohanan na sagot mula kay Belia, ang kinakailangan ay mag-alay ng regalo. Isinasalarawan si Belal na isang nakakatakot na halimaw. Ang kanyang mga itim na mata ay nagbabaga. Matalas ang kanyang mga sungay at balot ng kadiliman ang kanyang wangis. Ang markis na si Decarabial. 30 ang demonyo na nasa ilalim ng pamumuno ng Diablo na si Decarabial. Dala nito ang kaalaman sa kahit na anong halamang gamot at mga mahihiwagang hiyas. Kaya nitong maging kahit na anong uri ng ibon. Tanga nito ang simbolo ng pentagon o ng bituin. Kaya nitong magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang prinsipe na si Siri. 26 na demonyo ang hawak nitong si Siri. May kakayahan ito na makapaglakbay ng mabilis sa kahit na ano na bahagi ng mundo. Ito ay upang sundin ang lahat ng sa kanya ay iniutos. Hindi tulad ng mga naunang Diablo, si Siri ay lamang pa rin ang kabutihan. Wala itong kinampihan ng panahon ng digmaan ng kalangitan. Isinalarawan ito bilang isang guwapo at makisig na lalaki. Nakasakay ito sa kabayo na may pakpak. Kaya nitong akayin sa maayos na landas ang sinuman. Ang duke na si Dantalion, isinalarawan ang Diablong ito bilang isang lalaki na mayroong hindi mabilang na muka ng babae at mga lalaki. Sa kaliwang kamay nito ay may hawak ito na libro na sumisimbolo na kanyang angking karunungan. Tangan niya ang kaalaman pagdating sa sining at agham. Kaya nitong ilantad ang pinakakatagong lihim. Kaya nitong impluwensyahan ang isipan ni Numan. Kaya nitong manggaya ng itsura sa kanyang pamumuno. Sumusunod ang 36 na pulutong ng mga demonyo. Ang konde na si Andromalius. Ang ika-72 at huling Diablo ay isinalarawan bilang isang makisig na Ginoo na may hawak na malaking ahas. Kaya nitong mabawi ang mga bagay na inumit. Ang kung sino man ang nang-umit ay kaya nitong mabawi ang lahat ng bagay na inumit at malaman kung sino ang nang-umit. Kaya nitong malaman ang kasinungalingan mula sa katotohanan. Kaya nitong parusahan ang nagkasala sa kapwa. Kaya nitong hanapin ang mga natatagong yaman. Kanyang pinamumunuan ang 36 na mga pulutong ng demonyo. Ayon kay Solomon na kung susumahin, ipinakikita lamang na mga angking kapangyarihan ng mga Diablong ito kung gagamitin pa rin sa tama ay maaaring gamitin sa kasamaan ay maaari din na gamitin sa kabutihan. Dagdag ng hari na ang mga dating anghel na ito ay tinuturing na tila ba kasangkapan sa kanyang mabuti na pamumuno. Kung gagamitin ito sa tuwid at tama ay hindi hadlang na sila ay sinugo mula sa kasamaan. Tila ba sinasabi nitong si Solomon na ang intensyon ang nananaig? Kung mabuti ang intensyon, walang kasamaan ang mananaig sa kabutihan. Na siya namang pinatunayan ng hari dahil po kahit sa Biblia nakasaad na itong si Solomon ay ang isa sa pinakamagaling na hari nang naglingkod sa mamamayan lalo na sa poong may kapal. Mga katinagalog ko, at yan po ang segment ng 72 mga Diablo sa Lesser Key of Solomon na libro na inalis po sa ating Biblia. Mga katinagalog ko, alin po sa mga Diablong ito ang medyo kainti-interes ang kapangyarihan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, samahan niyo po ako sa susunod pang segment natin na katulad nito.